Timandaan. May pareho po apelido nyo. Ito po ba'y anak ninyo, Nay? Opo. O ikaw, nanay mo ba to? Hindi ko yan nanay. Mabigat ang problema dito, sabi, bulog na ba ng bulong itong kasama dahil Christian? Pastor, pero hindi siya sabing pastor ako. Kaya lang sabi ko, hindi ko kayo pwedeng pag-usapan nito kasi hindi naman po ito ang reklamo. Ang reklamo lang ay ganito ang gano'n. Pero wala po, sabi ko, sasama na lamang po namin kayo sa panalangin at manalangin na sana po yung magkaayos kayo. Wala tayo po sa judgment. Sa ngayon, wala po sa judgment. At dito, marinig na lang natin ang mga warning ni Paul. Kapag yung mga kausap niyo, bulero, matatamis magsalita, mag-ingat kayo. Kasi maging ang Panginoon Kristo nang siya'y nabuhay rito. Paano siya mag-preach? Wala. Wala lang. Paano nalalaman na makapangyarihan siya? Yung nakakapakinig na may malinis na isip at puso, na bakit iba siya magsalita? Di ba palang sinasabi? Ba't ganun siya magsalita? Hindi naman po siya katulad ng nahati po kasi ang ng time, di ba? Paruseo, tatalino po yun. Si Paul ay member niya. Ano mga Parseo? Naniniwala sa Old Testament. No? Naniniwala sila kay Moses. Amen. Pero naniniwala rin sila. Saan sila naniniwala doon sa isatin? Bakit galit sa kanila ang mga tao? Okay, naniniwala sila kay Moses sa kautusan. Kasi kay Moses, siya nagbigay sa kautusan. Di ba? Bakit yung pangatlo? Doon sila nasira. Alam mo kung ano yung pangatlo? Yung sarili nilang interpretasyon. Bakit may Sadducees? Sadducees parang Pariseo rin yun. Kaya lang, ang Sadduceo, strictly, pag doon na sila kay Moses, doon sila sa kautusan. Pag hindi sinasabi ron, ayaw nila. Tapos yung pangatlo, yung mga lawyer. Diba? Yung mga lawyer. Tatlo. Member ba ang Panginoon sa Kristo, no? Hindi. Kaya nga siya kinakalaban ng Pariseo, ng Sadduceo, at saka ng mga lawyer. Ano sa Tagalog yung lawyer dito? O hindi, dito yung ginamit na term. Basta tatlo yan mga kating kalaban yan. Amen. Palaging ano ang sagot ng Panginoon sa Kristo? Ano ang nasasaad sa kasulatan? Palaging niyang ganun. Ano ang nababasa ninyo? So, hindi siya umaalis doon. Amen, mga kapatid. Tapos, pag nagsabi yung yung tatlong yung mga kapatid, ano sinasabi ng Panginoon? Mali kayo. Pag ikaw nakarinig, sabihan ka ng mali ka, anong reaksyon mo? Sino magagalit ka? Tapos, pag sinabi na mali kayo, bubuelta po yun. Ang susunod na tanong, sino ka? Ayan, gaganunin ka na. Sino ka ba? Ibig sabihin, hindi sila naniniwala. Doon sa babaeng nahuling pangangalo niya, sumagot pa ang Panginoon sa Kristo? Hindi. Ito ang isang hiwaga na walang makapagpaliwanag. Nung tina-charge sa yung babae, di ba, anong ginawa ng Panginoon sa Kristo? Sabi na ng Bible, umupo siya sa lupa, nagsulat siya ng pakama. So, wala nakakaalam kung ano ang talagang simbolo nun. At ayoko na magbigay ng maraming kasi ganito yan, inaano yung pagkasulat sa Moses, ganito, hindi na. Basta sabi na ng Panginoon, nagsulat siya doon. Tapos naglayasan na yung mga, wala mga natira, sabi ng Panginoon, wala ba mag-aakusa? Ano sagot ng Panginoon sa Kristo? Ako, hindi rin kita aakusa. Tandaan ninyo yung mga kapatid. Kasi nung time na yun, ang Panginoon sa Kristo ay hindi po judge, mediator. Ano lang ang sabi ng mediator? Pumayo ka na, huwag ka nang magkasalang. At anong ginawa ng babaeng makasalanan na yun? Sabi nila si Mary Magdalene, simula nung araw na yun, naging disipulo na siya ng Panginoon sa Kristo.
Sa bandang huli, ito ang summary ng mga Pariseo. Ayon sa batas, ayon sa batas, Pariseo, sabi ng Saduseo at sabi ng mga abogado. Ano raw? Mali ang Panginoon. Bakit? Kaibigan niya, manginginom. Di ba? Mga lasinggero daw. Kaibigan niya, hostess. Kaibigan niya, wala siyang kaibigan doon sa mga matataasang posisyon. Anong sagot ang Panginoon Kristo? Sino ba ang nangangailangan ng manggagamot? O doktor? Yung may sakit o wala? Di ba? Sinabi niya yung mga. Misot nakasagot mo sa kanila? Pero merong ilang Pariseo, merong ilang mga ng Diyos na tapat naman. Di ba? Meron naman, di ba? Hindi sila kumikibo. In fact, yung isa doon, yung sarili niyang libingan ang ginamit. Di ba? Siyang nagpalibing na doon. At doon naman ang pangalan niya mga. So, ganun yan, mga kapatid. No? So, mahirap talaga. No? Na sabihin mo, porkit magaling magsalita yan, ang tawag natin yan mga mangbobola. Yan yung mga kurap na tao. Ang gagaling, ang tatabis magsalita, pero hindi nila kayang gawin yung ginagawa at hindi yun ang totoo. So anong gagawin natin? Buti pa, ikaw ay magsaliksik muna, magbasa. Ngayon, sa pagsasaliksik, medyo mahirap din ito. Kailangan mo kasi ito ng background checking. Kasi ito ay lumang libro, so kailangan maging accurate. Now, mapupunan ninyo mga kapatid na sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos by book na ginagawa. Dati, ang natutunan natin by memory verse. By verse. Pupunin mo yung verse, tapos ibabato mo. Bawal po yun. Hindi po gano'n ang kahit ang Old Testament, hindi po gano'n. Meron po siyang konteksto. Kaya siya sinabing gano'n, babasahin mo yung buong kasulatan. Amen. Ito rin na natutunan ko na. Bakit sinasabi nyo? Yung palang original na salita po, yung kahit sa Old Testament, kahit sa New Testament, nung sinulat pala yung dire-diretso lang po. Walang period, walang poet, walang ano po, dire-diretso po yan. Tapos, wala pong small letter, walang capital letter. Isang letter na lang po yan, dire-diretso yan. Kung nakita po yung original, hindi sinasabi yun. Ibig sabihin, kung saan ang galing yung unang salita, dumugtong yung sumunod na salita, hanggang sa dulo na salita, iisa yun. Kaya sabi rito, mawawala ang langit at lupa, hindi mawawala ng bisa, kahit kaliliitang titik ng salita. Ano ang kaliliitang titik? Ang lakad. Kaliliitang titik ay ang jot na tinatawag, kudlit. Ito po yung letter Y, simula ng pangalan ng Panginoong Diyos. Yeah, sabi niya. At yung salitang yun, magkamisa, bigyan ko natin, minsan hindi po binabago. Silent letter po ito minsan. Dahil ang katwiran ng mga eskola, walang nakakaalam po kung ano at paano bigkasin talaga ang pangalan ng Diyos. Kasi Diyos po yun. Kaya ko po medyo nag-aral po ako ng Hebrew. Ang teacher ko yung taga-Israel talaga noon, online. Yun yung talaga sinabi nila, hindi po namin yung binabanggit. Kaya pag nagbabasa po sila, pag dumaan doon sa pangalan ng Diyos, ang basa po nila doon ay Adonai, Lord na lang, Panginoon na. Kasi hindi nila pwedeng bigkasin ang pangalan ng Diyos. Tutusin, pag tinranslate mo yun, yan. Yehoshua yan. No? Yehoshua. God, yung Yeho. Sabi, ay, kaya pala Yehovah. Yun ang basa sa Latin. Pero pag binasa mo sa Yahweh, nabasa. Medyo komplikado. Amen? Bakit hindi po yan binabasa nila? Kasi yung pangalan ng Diyos, perfect po yan.
Pag nagkamali ka ng bigkas, katumbas niya na ikamatay. Hindi ko mayayabang na ako na binabanggit. Sa kanila hanggang ngayon, hindi po binabanggit yung pangalan ngayon. Nakasulat po yan, pero hindi kayang banggitin. So, pinalitan na lang nila ng Adonai. Kaya dito sa atin, sa mga NIV version, hindi po pangalan ng Panginoon doon. Nakakita nyo sa English, ito hindi, no? Sa English, yung pag ang capital ay capital L-O-R-D, Lord, ibig sabihin ng pangalan po ng Diyos yun. Pero pag ang Lord ay capital L, small letter R-R-D, ibig sabihin, tao po yun. Kaya nga sabi, maraming Panginoon, pero iisa lamang ang Panginoong Diyos. Okay po kayo. Tatagyagan na lang natin yung mga kaalaman na yan sa mga susunod pa. Pero dito makikita niyo mga kapatid, hindi tayo pwedeng magdagdag, magbawas, sabi rito. Kaya mag-ingat tayo sa magaling magsalita. Ako rin naman, hindi naman po, umisang ino-obserbahan ko yung mga nagpipreach. Ano yun, alam ko na kung sino yung nabubula o hindi. At malalaman nyo na rin kung sinasabi niya ay sa Diyos o hindi. Malalaman nyo na yan. Sabi rito, ulitin ko ha. Sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap, inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Verse 19, balitang-balita ang inyong pagtalima kay Kristo. Yan, ito na ikinagagala ko. Ngunit ang ibig ko ay, one, hindi dalawang bagay. Matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti. That's one. And number two, ako po nagkasulat nun, walang malay sa mga bagay na masama. Maging matalino ka lang sa mga bagay na mabuti. May kinalaman siyempre sa kabutihan sa Diyos. Yun na lang ang pag-usapan. Pero pagdating mo sa mga bagay na masama, dapat wala kang malay. Ang daigdig na ito, magaling gumawa ng gimmick. No? Pagdating sa masama, ito talaga naman. Ang gagaling gumawa ng sabi sa Matalastas, tumaya kayo, tinagal, tumala kayo, pero pag tumaya kayo, pero pag nalaman yung masama na, tumigil na kayo. Pampiro ng mga kapatid. Bet all you can, tapos stop. Ito lang bakit ko siya. Makikita niyo sa mga patalastas nila. Kahit saan niya. Sa inyo pa, ganun din. Magbibenta kasi ng motor ito. Di ba? Ang tawag natin doon, anong tawag doon? Promotion. Kaya ano nila yung ganda ng motor na ito, gano'n. Eh, siyempre, Yamaha kayo, kalaban nyo Honda, kaya ba nyo ganito? Yung advertising. That's the danger ng advertising. Palagi nga nila sinasabi yan. Kasi ang advertising, hindi talaga nila sinasabi yung totoo yan. Tapos pag nasira, ba't yung sinabi ganito pala? Kahit sa kotse, kahit sa anya, appliances, di ba? Ang dami ng advertising ka lang. Lalo na sa pagkain. Uy, napakasarap ng pagkain dito, itong restaurant na ito. Pero pag nandun ka na, pag kinain mo, ba't ganito? Yun ang sinasabi natin. Yung mga bagay na gano'n, kung maaari, kung natin gagawin talaga. Napakaliwanag. I-focus na lang ang sa mga bagay sa mabuti. Number two, dalawa lang yung iwasan ng mga bagay na masama. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan, hindi magtatagal at ipalulupig niya sa inyo si Satanas. Ano ba yung pangalan? Hindi po pangalan po yung Satanas. Ano po? Dito, kinapital. Ang Satanas, ibig sabihin na taga-kontra po. Pag sinabi ng Diyos kanan, ang trabaho ni Satanas, ante, kaliwa. Palagi ganun lang po. Ayun na si Satanas. Sabi natin sa taas, ang sasabihin ni Satanas, pababa. Adversary po ang talagang meaning ng pangalan niya. Satan. Ang pronunciation niya is Satan. In English, Satan. Pero ang ano talaga? Satan. May ibig sabihin, taga-kontra. Kaya nung tinukso ng Diyos, tinukso ni Satanas doon sa John chapter 4 ba yun? O sa, Matthew chapter 4, ang sabi ron, di ba kung ano sinabi niya, isambahin mo lang ako, puro
puro kontra yun eh. Ano bang sabi ng Diyos? Huwag ka sumamba sa iba. Ano sabi ni Satanas? Sabay mo. Ang sabi, huwag mong mahalin ang sanlibutan. Ano sabi ni Satanas? Di, bibigyan ko sa ilan ng kariyan. Pambira lahat na lang eh. Ito, supervisor, alam natin yung mga ano. Iyan ang mahirap yan. At ang pinakadelikado sa lahat, yung tagapagsalita. Tandaan natin, pag sinabi ng tagapagsalita, ang konsiderasyon natin, dapat mong sundin. Kasi sinabi. Minsan hindi mo naisip kung tama yung sinasabi niya o hindi. Pag sumang-ayon ka, good kayo. Pag kumontra ka, yari ka. Nangyari na nga sa akin yung mga kapatid. Ba't ako malis ka? Talagang, hindi naman tama eh. Amen? May naniwala ba sa akin? Wala. Sino kayo na lumabas na masama? Ay di ako. Yung lumayas ako mga kapatid. Tapos yung bandang uli, sila pala mali, di ba? Dahil wala eh. Naloko sila mga ganito sa business na sa ganito. Pero hanggang ngayon, naroon pa rin yung tagapagsalita. Ibig sabihin, naniniwala pa rin sila na kahit anong sabihin. That's very dangerous. Yun ang ibig sabihin. Kaya ang tawag kay Satan ay father of lies, ama ng kasinungaling dahil walang anumang sasabihin niya na tama. Puro yan kontra. Amen? Pag sinabi, anong sabi ng Diyos sa kamatayan? Dahil sa kasalanan lahat tayo, mamamatay. So, in-expect natin lahat tayo, mamamatay. Ano sinasabi ni Satanas? Hindi ka mamamatay. Amen. So, sa daigdig dito, ano ang kanilang promo? Kainin mo ito, inumin mo ito, para hindi ka mamamatay. Totoo ba yan? Hindi. Kahit anong gawin mo, mamamatay ka pa rin. Lahat tayo mamamatay, wala tayong magagawa. Amen. So, dahil lahat tayo mamamatay, anong plano ng Diyos? Andito pinakasulat. Ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan. Kapayapaan. Ano ang kapayapaan? Kapag natanggap mo ang lahat ng bagay sa buhay mo. Ano natin, lahat po tayo ay mamamatay. Wala tayong magagawa diyan. Amen. Sino ang magsasabi na hindi ka mamamatay? Si Satanas lang. Amen. Pero ang hindi niya na-gets dito, mga kapatid, yung sumunod. Sumainyo nawa ang kalinga ng ating Panginoon Kristo. Ano yung kalinga ng Panginoon Kristo? Na kahit mamatay ka, hindi naman niya sinabing hindi ka mamamatay. Kahit mamatay ka, pwede kang muli. Ayun, hindi na pwedeng kontrahin nyo ni Satanas. Ano sasabihin niya? Kahit mamatay ka, ano raw? Sabi nga niya, hindi ka mamamatay. Kasi mismo ang Panginoon Kristo namatay, kailang muli siyang nabuhay. Ayon doon sa ibang mga kasulatan, nabasa niyo siguro yan, sabi niyo, nakita ko nung namatay daw ang Panginoon Kristo, nakita daw nila na si Satanas ay nalaglag buhat sa langit. Diba? Nabasa niyo yan? Ano yun eh? Oo nga. Ano siya? Parang mythology. Yung kaka-kaka. Hindi, meron pa pong isang term dyan. Kasi wala na may term po silang ginagamit dyan na hindi po nakasulat sa Biblia. Pero pinapahiwatig na gano'n. At yun ay hindi ina-advise pag ang edad ninyo ay less than 70 po. 70 na kayo, pwede na pala kayo. Opo, ganun po sila. Pag less than 70 ka, hindi na-advise na intindihin mo yung mga ganong klase na pag-iisip. Ano po.
Kaya sila naniniwala, ang knowledge, ang buhay begins at 40, life begins at 40, knowledge begins at 70. So wala pa rin ako 70. So ina-expect ko rin na pagdating ko na 70, mag-iiba yung ano na knowledge. Kaya nga sa kanila, pag 70 pataas na, ganun, grabe na ang paggalang ko nila. Kasi alam nila, patay na, siyempre pag 70 ka na, wala na yung laman mo eh. Wala ka nang hilig sa sex, wala nang halos hilig sa pagkain. Ang hilig mo na lang ay mag-isip. Amen. Now, kung 120 ang tinilagan ng Diyos, may 50 years ka pa para mag-isip. Amen. At ako'y na pag-aralan din namin yan na ang sikreto pala talaga ng mahabang buhay is meditation talaga. Yung meditation. At sikreto naman ng kamatayan, yung kabaliktaran ng meditation. Ano ang pumapatay ngayon? Kabaliktaran ng meditation. Pag nag-meditate ka kasi, nabubura yung mga alalahanin, yung problema, nakapokus ka lang ng bawa sa Diyos. Amen? Pati yung katawan mo ay nare-relax. Kahit sino naman, kahit yung mga Incheck, Hapon, sa ibang religion, di ba nagme-meditate sila ngayon? Ang pumapatay talaga, stress. Alam niyo na yan, may stress eh. Mamaya, atakin sa puso. Kaya nga ako, nahirapan ako kontrolin ng acid ko kasi pag nag-isip ka, ano yan eh, ikilos yan. Sabi ito din ng doktor, sana huwag ka na mag-isip. Ito ka na gagawin ko. Pastor po ako, yun ang problema mo. Huwag ka na mag-isip. Siyempre, mag-medyo ano ka. Pero ang pinag-aaralan ko ngayon na paano mo makokontrol yung pag-iisip. Kasi kung hindi ko makokontrol yun, madadali rin yun. Kasi pag nag-iisip pa lang tao, mabilis yung ano ng sigmura. Kaya yung iba, ginagawa, nagpa-fasting na lang. Kaya ang fasting naman natin dito sa na ginagawa natin ng araw, fasting gutom. Hindi yung totoong fasting nila eh. Kaya for example, ang Panginoon Kristo, ang fasting 40 days and 40 nights. Hindi natin alam yung sikreto nila. Ang namana lang natin yung 3 days ka ng fasting, pagdating ng 2 days, puro ulam na pinag-uusapan nyo. Paano kayo kakain? Wala ka na. Pero mahirap pala talaga. Dahil ako naranasan ko yung fasting absolute. Walang tubig, walang na 3 araw lang. Napakahirap pala niyan, mga kapatid. Ngayon, hindi ko na inuli. Siguro yung naging na nagkaroon ng epekto. So, akala natin yung mga bagay na gano'n ay madali natin intindihan. Hindi ko rin naintindihan na hindi. Hintayin mo kung mature ang isip mo. Bakit kailangan ng ganong maturity? Kasi ang isip mo nakapokus na lang sa mga bagay na spiritual kasi sa bagay sa dalawa. Kasi pag bata ka pa, iniisip mo, bahay, nakainin, kung saan ka magta-travel, kung ganito bibilin mo, puro ganun. Isang kakainin. Pag matanda ka na pala, dati, hindi mo iniisip yun, di ba? Hindi mo iniisip yun. Ayun ang iba. Sa sobrang stress, iniisip kung saan sila mamatay, saan sila ililibing. Hindi mo dapat iniintindi yun. Dahil hindi mo na problema yun. Problema yun ang mga maiiwan mo. Amen. Sumayin nyo, nawakan. Kinukumusta kayo ni Timoteo. Yeah, kilala naman ninyo siguro si Timoteo. Ano? Kamanggagawa ka. At sina Lucio, si Jason, at Sosipater, o si Sosipatro na kababayan ko. Ako si Tercio, na sumulat ng lihim na ito ay bumabati sa inyo sa pangalan ko. Bala ko ba si Paul ang nagsulat? Sekretary ko ito, no? Si sekretary na nagsulat. Kaso, makikita nyo sa, sa Bible nyo, ewan kung meron ka dyan, may close in parenthesis. Sa ibang kasulatan, wala po kasi nito. Inaalis sila. Sa original, meron po yan. Sa Bible ko meron. Kinukumusta kayo, ligayo na tinutuluyan ko. Sa bahay, niya nagtitipo ng buong iglesia. O, tingnan nyo, sa bahay pa rin talaga no? Kinukumusta rin kayo ni Erasto, na ingat yaman, ng lungsod. Ba? Membro nila atakatin. Verse 24 is close in parenthesis. So, sa iba wala ito. Naway sumayin yung lahat ang pagpapala ng ating Panginoon. So, Kristo ay may meron niya sa inyo? Wala, meron din. Verse 25. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo
sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. So ito yung summary. Ang mabuting balitang yan ay isang hiwaga, yan ang sinasabi natin, na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga itil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo Jesus. Ang lahat ng yan ay ayon sa mga sulat ng propeta. So summary, no? Sa isang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Makinig kayo sa akin dito mga kapatid. Yung Kristo po kasi o yung Messiah, Masiya, matagal na pong pinropesa. Ang nag-prophesy po niya ay ang mga naunang propeta. Ano nyo, ano? Bakit may Masiya? Kasi kita ninyo po sa tingnan po ninyo, yung binasa ni Eden, Abraham, pinili po sila. Di po ba? Nasakop nila yung lupang pangako. Amen po. Ang bilin sa kanila, patayin ninyo lahat ng nandyan. Kasi pag hindi nyo pinatayan, yung mga anak nyo mag-aasawa ng tagariyan. Di po ba nilabag nila yon? Hindi nila pinatay. Ngayon, nag-asawa ngayon yung mga lahi nila ng mga tagaro. Ano nangyari? Nahaluan ng mga hindi ang lahi nila. Yung mga yon ang nagpahamak sa kanila. Yun ang nagturo sa kanila sumamba sa Diyos. Bawal po yun. Ito ba sa kanila? Sa Diyos. Ang nangyari, mas pinili pa rin pati nila ang hari kaysa sa Diyos. Wala pong hari noong araw. Ang hari nila, yung Diyos mismo. Kaya nainggit sila, yung mga mabigat, nainggit sila doon sa katabi nila na may hari. So, namili sila ng hari. Anong sabi ng Panginoon? Naalala niyo yan eh. Isa mga sabi ng bahala kayo, sabi ng Panginoon Diyos. Malalaman niyo ang inyong ginawa pagdating ng panahon. Kasi ayaw nila sa Diyos bilang hari. Kaya nangyari ito si Saul. Alala si Saulo naging hari. Amen. Anong ginawa ni Saulo? Okay, pogi, pinakamatangkad, matalino. Ano nangyari? Diba sabi, lusubin niyo yan. Pagdating doon, patayin niyo lahat ng hayop, lahat ng ganito. Wala, nagtira. Nagalit ang Diyos. Pinalitan siya nino? Ni Haring David. Kung naman si Haring David, maliit pa, di ba? Ayan, okay na. Ang nangyari naman kay Haring David, nangalun niya, hindi naman na-control. Pero lingkod din siya ng Panginoon. So, pinapakita doon na may mga limitations talaga. So, nawala si David, pinanganak si Solomon. Wala na sa laman, ang tatay niya makalaman, siya naman, wisdom. Ang problema naman kay Solomon, nung tumanda po, na-engage naman sa politics po. Politics po ang kasalanan ni Solomon. Ang asawa po niya, 700 at 1,000 dahil lang sa kasi noon, para walang gera, pinapakasal ng hari yung kanilang mga prinsesa doon sa kanya. Pero not literally kung nag-sex naman. Basta kung inasal, ibig sabihin, kampi kayo. O ano nangyari? Kaya yung mga naging anak ni Solomon, nahati yun, may 25 yata, tapos mayroong 30. Yung kalahati, hari, pamilya ng hari, masasama. Yung kalahati naman, mabubuti. Ano nangyari? Tuloy sa kariyan. Pwede po ba pagsamahin mabuti at masama? Hindi. Winasak po yan ng Panginoon Diyos. Wala. Nawala po ang bansa Israel. Yung binabasa na ito, magsisimula pa lang ang Israel. Itong pinag-usapan ay nawala. Amen. Sa loob ng halos 400 taon po yun. So ilang 10 generasyon ang lumipas bago Tapos ipinangako ng propeta na mayroong magliligtas sa kanila. Ang tawag po ng Messiah. Sa Griego po, Kristo. Yan ang inaantay po nila. Kaya ang tawag ni Paul dito, hiwaga. Hiwaga. Alam ba ninyo na hanggang ngayon po, 2025 na, nag-aantay pa rin sila po ng Kristo sa Israel. Bilang katunayan po, hindi nila tinanggap ang Panginoon sa Kristo, hindi nila tinanggap ang kahit na sino. Katunayan, muli nilang itatayo ang templo
Kompleto na po